nagamit og contraceptives, bro, pwede ba mga lawa? Ang giingon yun sa simbahan, pabasahon sa CCC, Catechism of the Catholic Church, paragraph 1457. Anyone who is aware of having committed the mortal sin must not receive Holy Communion even if he experiences deep contrition without having first received sacramental absolution. Arita sa moral theology, kanus aman ta makasala, ang teaching sa sabahan, si bisan kinsa nga nasayod, nga naa siya sa estado sa salang mortal, di siya pwedeng mukalawan. Na ang ingon, anyone who is aware, si bisan kinsa nga nasayod, karon kanus aman ta makasa og mortal sin, dunay tulo ka kondisyon. Tulo ka kondisyon. Una, full knowledge. Nahibaw ka nga sa ang mga butang. Kaduha, full consent, wa ka mapugos. Giplano nimo ang pagbuhat sa ingon. Tinuyuan ang pagbuhat sa ingon. Ikatulo, grave matter. Grave matter, serious act, serious matter. Ang example na mga seryoso nga butang nga gidili sa Ginoo kanang 10 commandments. Kung ato ng supakon nakahimo ta grave act, serious act, serious apan, kinahanglan magkuyog ng tulo. Although, matot pa, ikuan lang nato sa upang mga theologians, moral theologians, katong wa yun masayod nga sa di ay ng paggamit o contraceptive. Kay na-deceive sila. Dili sila accountable sa mortal sin. Kayo man sila masayod. Pero ari po ta, broad kayo na. Kining imong pagka-ignorante, tinuyuan ba ni or dili? Kining atong pagka-ignorante sa pagtuo ba? Tinuyuan ba ni kaha or dili? Kay kung naaunta to'y mga kahigayunan nga masayod ta sa kamatuoran pero wa ta mugahin og panahon, nagsalikway ta sa mga kahigayunan nga makakat-on unta ta nan karon ang atong pagka-ignorante sa maong kamatuoran, tinuyuan. Mao na nga accountable ta ana nga sala. Pero kung wagi chance ba, nadoy mga bugat nga rason nga wa ka masayod, dili siya direkta, di ko maka-ingon nga tanan ba. Pero katong mga nasayod nga kining paggamit o contraceptive, gidili ni siya, apan gipadayon gyud gyapon nila kay di sila gustong manganak. Unya ang nahitabo ra ba ni gatumar og pil kay di mo dawat og kinabuhi, kay di gustong naay babag sa mga kalipay o masuroy-suroy atong ato dapita tong naligo ta si sali, o di sila naay daghang babag hago ng mga bantay o daghang bata, gihimong babag ang bata. Pero madlabi nagmadomingo mga lawat, ingani ha, dako kayo na nga sacrilege, pagpanamastamas na siya sa kabalaan sa sakramento, nga numan tiaw bay di ka gustong modawat sa kinabuhi, pero gusto kang mukalawat sa source sa kinabuhi. Pero dakong binuang nga tamparos pa mo ang tubag ana nga dili siya direkta. Kung tinuod na bugat nga rason wa kahibaw o nay sala na nangalawat kay wa pa ka ma-educate, posible nga ma-mitigate ang sala, binyal ra ngali. Pero nasayod na ganita, padayon gihapon ta, pilig mao na kasa nagyud ta nagdako. Mo tinuod. Okay. Kinsa pa'y mangutana? Sige, bro. Sir Wilton, ganyan yun naman na God created everything good. Kunya kinamay reality sa evil, akong kana, di man nilisagikan or naon sa man ang pagkahimugso diyan nga evil. Catechism of the Catholic Church, paragraph 391. Mao ni official teaching simbahan.
Ang gingon dire, the church teaches that Satan was at first a good angel made by God. Ang simbahan nagtudlo nga si Satanas sa sinugdan usa ka maayo nga anghel nga gibuhat sa Dios. Mao ni giingon sa kining asa man nga document, Lateran Council. Sa Lateran Council, the Fourth Lateran Council nag-ingon, the devil and the other demons were indeed created naturally good by God, but they became evil by their own doing. So ang mga yawa o ang mga demonyo, ang yawa o ang mga demonyo gibuhat sa Dios sa sinugdan nga maayo apan nahimo silang dautan tungod sa ilang kaugalingong binuhatan. Sago pa, dili ang Ginoo mo nag-create nila. Gani, pareha ko na ang imong anak, walay bata nga kawatan nga ay. So, kini atong pagkakawatan baka nga dili ni inborn, dili ni naturally nga kawatan, kundi acquired. Desisyon, bunga sa atong pagpili. Maura pud na nga sa among experience nato gi-exercise Father Darwin nga maggoy part sa exorcism wa ka sagos exact nga sentence basta kay ang unod ato umadto kamo sa kalayo nga diandam alang kaninyo. Ginginan na ba? Kamong mga daotang espiritu, pangadto kamo sa kalayo nga giandam alang kaninyo. Kung sa gingon sa mga yawa, dili ang Ginoo maoy naggama sa impyerno, kami ang naggama sa impyerno. Nanuman kay ang impyerno di ay total separation from God. Hingpit nila nga gisalikway ang Ginoo. Unya kay ang Ginoo kay source of all happiness man. Mao na nga kay na-cut off man sila sa source sa tanang kalipay. Mao na nga wow bisan gamay kalipay nga nahibili nila. Mao na ang hell, everlasting torment. Why katapusang kasakit na tungod kay na-cut off man di ay na sa source of happiness which is God. Mao nga dili ang Ginoo mao'y naggama sa yawa. Ilan ang desisyon. Mo dito pa bro. Follow up, bro. Naman din sila nakapahimo sila nga demonyo. Unsa ka to ang sinudan di ani nga ila desisyon nga nakapahimo sa ilang devil. Ganong lakukan ang mga yawa. Hello. Nayawaan itong microphone ganyan. Kita joke lang. Kita arita sa scriptures. Behind sa adili. Sa 392. Tiwaso na to sa 392 aron matubag ang kani Brad. Scripture speaks of a sin of these angels. This fall consists in a free choice of these created spirits who radically and irrevocably rejected God and His reign. So, ang Biblia naghisgot sa sala nining mga anghel diin hingpit nilang gisalikway na ang gingon diha consist in a free choice. May ka free choice usa gyud kagawas nung pagpili nga ilag yung may radically and irrevocably sa atong pagkanabang ning hukom hugot yun ang ilang paghukom o dili na mausab ang maong hukom nga ilang isalikway ang Ginoo o ang iyang paghari. We find a reflection that the rebellion in the tempter's words to our first parent, who you will be like God. The devil has seen from the beginning. He is a liar and a father of lies. So, ang gingon sa 393, it is the irrevocable character of their choice and not a defect in the infinite divine mercy that makes angels sin unforgivable. So ang gingon sa kateksismo, gipili nila nga ilang isalikway sa Dios ang Dios sa hingpit. Unya nganong wala man sila mapasaylo. Sa 1 Pedro 2:4, wala pasayloa sa Dios ang mga anghel human nakasala. Nganong wala may pasaylo? Kay ang nature di ay sa ilang pagpili is final and irrevocable. Di sila kamaong magmahay. Mao nang wa sila kaluhi sa Ginoo kay kana sila basta mohimo sila desisyon irrevocable
di mausap, di pareha nato nga kitang mga tao mutaya ta 391, 392 may ning maajo pa 392 lagi. Ora natin mga pagmahay. O di ba dagan tag mga ma-change atong hunahuna. Pero karon unsay nakapapukaw sa garbo sa mga yawa nganong ilang manggisalikway ang paghari sa Dios. Arita sa common teachings, dili siya dogma, dili siya matawag na to nga na-define dogma sa simbahan, but common teachings sa mga theologians. For example, Saint Bernard, Saint Bonaventure, o pa si Saint Ambrose, o Saint Thomas Aquinas, nga ang pagkapukan sa mga anghel na ay kalabutan aning Revelation chapter 12. Sa diha ang gi-create sa Ginoo ang mga anghel nauna lagamay ang mga anghel na sunod ang tao. Unya, kitang mga tao is composed of body and soul. Naibaw ang mga anghel na kitang mga tao ubos tag kalidad nila. Kailangan tayo material component, whereas sila is pure spirit. Mao nga dili jud mahitabo nga ang mga anghel muangay tao sa mga ang masalida bitaw nga yang guardian angel iyang gipangasawa aga na ning request niya sa Ginoo nga mahimos yang tao kay aron pangasawon yang gwapa kayo nga babae. Imposible na mahitabo kay di mahitabo nga ang mga pure spirit ma-attract maibog na to tungod kay ubos tag kalidad sama ra nga muratag langaw nga tawo nga nang gintang. Ano tabo nakapan lang kay kitang mga tao natay soul, natay kalag. Nganong gitawag natay spiritual soul. Mo bitaw na ni soul and spirit ang pasabot na spiritual soul. Ang atong soul is spirit di mamatay. Di pareha sa mga animal soul nga ini kamatay sa mananap patay pa sila. Kita spiritual soul meaning eternal. So mo nay gitabo. Ang naitabo anay gipakita ang gingon sa Biblia, unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. Usa ka babae nga nagbistig adlaw nga nagtunob sa bulan og gikurunahan siya 12 ka bituon. Hapit na siya manganak og nagtiyabaw siya sa kasakit. Ang gingon dire, nakita ang pananawon, meaning ang interpretation sa upang mga theologians and mga church fathers nga ang mga angels before sila ang Ginoo gibuhat sila sa Ginoo nga malipayon. Dito siya sa usa ka labit dapit sa langit nga malipayon pero usa ra ka butang ang wa pa nila ma-experience kining beatific vision. Unsa man ang beatific vision? Seeing God, seeing God face to face. Pag kada bang makakita sa dagway sa Dios face to face. Mao nay reward sa tanan nga sa tanang mga gipili sa Dios. Saying God face to face. Wa pa sila gitest sila. Nganong gi-test pa man sa Ginoo ang iyang mga binuhat. Gitagaan ta sa Ginoo og free will. Tawo og anghel na ay free will. Ngano man nga namay pero hinumduman to ang Dios gugma. Ug ang tinuod nga gugma usa ka gawasnon nga buhat dili pinugos. Wa ta gam-a sa Ginoo nga gi-program daan. Nga kinahanglang mura tag robot na kana mo bitaw nga kanang relasyon nga pinugos wa jud na ilami mauna og gipasted mo kamo mga ulit tao dinhi og napugi wa nakita ninyo nga mo higugma ayaw ipamugos ang inyong kaugalingon kay dili na mo tinuod nga gugma kay ang matuod nga gugma usa ka gawasnon nga pagpili gusto sa Ginoo nga higugmaon nato siya nga kita ang mipili gamito nato ni nga gasa nga free will. Yan na matay capacity to love kay sama man taniya. Mura na tabo gipakita ang vision. Nga matud pa sa lateral sa fundamentals of the Catholic dogma wa gyud ako mada. Kasagaran inyong mga pangutana matupag gyud na sa fundamental dogma. Sukad pa ning ganiyang buntag daghan mo pangutana ganiya nga matupag to tanan sa fundamentals of the Catholic dogma wa na mo na mada nga documents. Kay wa may mag-expect. Ayan ang gingon dito nga gitest sa Ginoo. Ang kadtong makalapos sa test, makapasar ang reward beatific vision. Kadtong masipyat sa test, impyerno.
irrevocable man ang ilang pagpili. So nitabo, gianak sa babae ang batang lalaki unya nahinimong hari, milingkod sa trono sa Dios. Ang pangutana karon, kinsa maning babae nga nanganak og batang lalaki og iyang anak milingkod sa trono sa Dios? So si Mama Mary. So mao na nga mao test nila nga dunay ang Ginoo gagama og tao nga ubos og kalidad sa anghel. Unya ni ay babae gikurunahan, nganong gikurunahan maning bayhana ni? Unya ang nakapaulbo pa gyud kay ang anak aning maong babae nga gikurunahan ning lingkod sa trono sa Dios. Kung duna may angay mo lingkod, ako kay ako'y labaw sa tanang mga binuhat sa langit. Usa nahitabo sa 7, ang gingon dire sa 4, gikahig niya pinaagi siyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon. Gikahig sa yawa sa dragon. Sa to pa 1/3 sa mga angels miribilbe. Unya, sinitabo. Unya may gubat dito sa langit. Si Miguel ang kauban niya mga anghel nakigsangka sa dragon o sa mga anghel nini. Apan nabuntog ang dragon o ang mga anghel nini o gihinginlan sila gikan sa langit. So atong ganong naay away tungod sa babae. Mo na sa 17 napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babae nga nagsunod sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Kinsa ang mga kaliwat sa babae? Kita kay way lain nga nagtahod sa mahal nga Birhen Maria. Kita ug kining nangatake na to mga kaliwat sa dragon. Maong duha ka team Maria, team dragon, saa man mo nabilong. Pagpili na mo, pasukod na mo uniform kay gasugod na ang liga. So mauto ang tubag, Brad, sa pangutana. Salamat kayo, Brad. Tinaw kay tanan. Pakpakpag nila. So wala na tayo pangutana, kaya alas 4 naman. Now, basig na apa? Kay tagsaran eh. Ha? Okay, klaro na good kaayo. So, gihangyo sa pagtawag si awat pa ay sana may nana si Father Buboy. Okay. So Bro Sherwin, daghan kaayong salamat sa pagtulunan nga among nadawat karon. Mo ni ang usa